Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinik ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kaniyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Ni wala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan. At nang marinig ninyo at maisagawa, ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa aklat ng Deuteronomio, isinasummarize ni Moises ang batas na kanyang ibinigay sa Israel at ang nangyari sa kanila sa kanilang pagtawid sa disyerto. Ito'y ginawa niya bago sila pumasok sa Kanaan, ang lupang pinangako sa kanila ng Diyos. Pagkatapos sa isalaysay uli ang mahahalagang pangyayari sa kanilang paglalakbay, at pagkatapos ibigay uli ang mga batas, in-encourage ni Moises ang mga tao na maging tapat sa pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya narinig natin ang kanyang sinabi, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ito ang magiging paraan upang manatili sila sa lupain na ibibigay sa kanila ng Diyos. At huwag silang magdahilan na hindi nila masusunod ang batas kasi hindi nila ito alam. Wala ito sa langit na kailangan pa nilang akyatin ang langit para malaman ito. Wala ito sa malalayong lupain o sa kabila ng dagat na kailangan pa silang maglakbay upang maabot ito. Ang batas ng Diyos ay nandiyan na lang sa puso nila. Ito'y ibinigay na ni Moises sa kanila at pinaliwanag na sa kanila. Kailangan na lang tuparin nila ito, alalahanin, gunitain at tuparin. Ano bang ibig sabihin na ang kautusan ay hindi malayo sa inyo? Nasa inyong bibig, nasa inyong puso na ito'y magagawa ninyo. Talagang totoo ito sa ating mga Kristiyano. Ang batas ng Diyos ay nakasulat sa ating konsyensya. Makinig lang tayo sa ating budhi. Sa kalooban natin, alam natin ang masama at nararamdaman natin ang mga mabuti na dapat gawin. Ang ating konsyensya ay ang munting tinig ng Diyos na nakatanim sa loob natin. That's why we should be in touch with ourselves, with our inner selves. Pakinggan natin ang ating budhi. At higit pa rito, ibinigay ni Jesus sa atin ang kanyang espiritu. Ito ay ang espiritu ng katotohanan na magdadala sa atin sa katotohanan. Kung sincere lang tayo
at totoong naghahanap sa kalooban ng Diyos, nandiyan ang ating konsyensya. Nandiyan ang batas na nakasulat sa banal na kasulatan. Nandiyan ang banal na Espiritu sa kaluluwa natin na gumagabay sa atin. Kailangan na lang talaga nating sundin ang mga utos ng Diyos. Kung hindi lang tayo nagpapawalang kibo o nagbibingi-bingihan, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Salamat o Diyos na binibigay mo kami ng maraming pamamaraan na malaman ang iyong kalooban para sa amin. Sana manalig kami ng iyong kalooban ay mabuti sa amin. Tulungan mo po kaming itaya ang aming sarili sa pagtupad sa kagustuhan mo para sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.